Luke chapter 14. Share nyo sa mga wala, no? Luke chapter 14 and verse 25. Luke 14:25. Hanggang verse 30 yan tayo. 33. Okay? Basahin po natin sabay-sabay. Okay, kita na po ba? Okay. Basahin natin. Ready, go. Verse 25. And there went great multitude with him, and he turned and said unto them, If any man come to me and hate not his father and mother, and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you, intending to build a tower, sitteth down not first and counted the cost, whether he have sufficient to finish it? Lest haply, after he hath laid the foundation and is not able to finish it, and all that behold, it began to mock him, saying, This man began to build and was not able to finish. Or what king going to make war against another king sitteth not down first and consulted whether he be able to with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000? Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage and desireth condition of peace. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. Okay? Verse 33 lang. Okay? So, ayan. Nagbalik tayo kanina. So, dalawang bagay lang gusto kong i-address sa ating lahat. Dalawang bagay lang ho ito. This will not take too long. Bear with me at makinig kayong mabilis. Mabilis tayo matatapos, no? So, two things. Una, doon sa verse 31. Tingnan nyo doon, basahin ko sa inyo, verse 31. Or what king goeth to make war against another king? Sitteth not down first and consulteth whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000. Sinong hari? Okay, sinong hari ang hindi muna iko-computein, titignan kung kaya ba ng 10,000 niyang tao na lumaban sa 20,000 na kalaban? Di ba? Obviously, sa mathematics natin, 10,000 versus 20,000 soldiers, talo ang 10,000. Kasi kung bawat isang tao lalaban sa isang tao, may sobra pang 10,000 ng isang koponan. So, walang hari na lalaban sa gera na hindi niya muna titignan kung kaya niya bang lumaban doon. Kung kumpitin niya muna lahat, kaya ba niyang lumaban? Walang hari na hindi ikukonsulta muna kung kaya niyang lumaban sa 20,000. Verse 32, Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage and desired conditions of peace. Kung hindi niya kaya, verse 32, magpadala na lang siya ng isang representative na magsasabi, hindi namin kaya, susuko kami. Okay? Conditions of peace na lang. Peace na lang tayo. Hindi na tayo maglalaban. Hindi namin kaya lumaban. Okay? First thing na gusto kong i-establish at i-share sa inyo, guys, consider before you fight God. Consider before you fight God. Sabi ng Bible, natin bubuksan, kapag tayo ay makasalanan, kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan against sa Diyos, tayo ay enemy of God. Tingnan natin sa Philippians chapter 3. Tingnan natin doon, guys. Makita nyo dito, paano tayo nagiging enemy of God? Philippians chapter 3 and verse 18. Okay? For many walk, of whom I have told you often, and now tell you, even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. They are the enemies of the cross of Christ. Sino itong mga to? Verse 19. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory
is in their shame, who mind earthly things. Kapag ikaw, ang dulo ng buhay mo ay kawasakan, pa-impyerno ka, you are a sinner, ikay makasalanan, makinig kayo guys. Yung dulo ng buhay mo ay kawasakan, you are enemy of God. Whose God is their belly. Kung ang Diyos mo natin ay ating tiyan. Okay? Ito yung amin in-establish kanina sa prayer time namin kanina, no? Masyado tayong busog sa physical na mundo na hindi na natin ginugusto ang Panginoon Diyos. Masyado mong ini-enjoy ang sanlibutan. Kaya ayaw mo na sa Diyos. Kapag ang Diyos mo ay iyong tiyan, okay na, importante sa'yo makakain, ayoko na makinig, gusto ko pagkain. Your God is your belly. Nagdilingkod ka sa Diyos para lang sa pera, para sa pagkain. Your God is your belly. Sunod, whose glory is in their shame. Matutuwa ka sa mga kayayang bagay. Pag-usapan nga namin dati. Di ba? Ang damit ngayon ng mga tao, wala nang tumama. Kung hindi sobrang sikip, sobrang luwag. Hindi na pumasok sa tamang standard ang damit ng isang tao. And that is the deception of Satan. Satan will always, so sobra lagi yan at kukulang yan. Kung ang Diyos may 10 commandments, si Satan merong 9 commandment ni Satan. Ang number ni Satan is 6, 9, 11. God's number is 7, 10. Diba? Palaging si Satan lagi bawas or sobra. 10 commandments ng Diyos, siya merong 11 at 9. Ang picture ng damit ngayon ng mga tao is picture ng pandadaya ni Satan sa atin. Kung hindi man manipis ang damit, kung hindi man mas sobrang sikip, sobrang luwag naman. Okay? Hindi na pumasok sa tamang standard. Whose glory is in their shame, guys. Makikita nyo sa bawat video na pinapanood nyo sa mga FB, YouTube. Makikita nyo kung ano yung kalokohan, kung ano yung kabalbalan, yun ang mas maraming views. Kung mas baliw ka sa internet, mas pinapanood ka. Mas sikat yung mga taong gumagawa ng mga pranks. Gumagawa ng kabulastugan, kalokohan sa internet. Pero try mag-post ng preaching. 1 hour ago, 5 views. Ayaw ng tao ng katuwiran. Ito yung mga taong whose glory is in their shame. Mas natutuwa sila sa kayayang bagay. Kaya kung ang kilos at galaw natin is hindi ayos, puro tayo gaslaw at gaso, at doon pa tayo mas natutuwa, our glory is in our shame. You are enemy of God. Ano pa? Who mind earthly things. Mga bagay ng sanlibutan. And look at you right now. You are obsessed sa pakikinig ng word ng sanlibutan. Listening to the worldly music. Masyado ka nang kinain ng TikTok, ng K-pop. You mind earthly things. Even Mobile Legends is from the world. Masyado na ang kabataan dyan. Dyan nag-i-spend ng time. Worldly things. Kapag yan ang iniisip mo more than the Word of God, you are an enemy of the cross of Christ. And my message for you, consider first before you fight God. Baka sabihin ng ilang sa inyo, ayokong bitawan to. Wala na nga dito eh. Hindi nila binitawan. Ayokong bitawan ang aking sigarilyo. Ayokong bitawan ang aking alak. Ayokong bitawan ang aking karelasyon na mali. Ayokong bitawan ang aking maling kasuotan. Ayokong bitawan. This is my last time na attend ako. Kung ang kailangan dito, ayusin ang damit, di na ako a-attend kailanman. Ayokong bitawan ang aking pagmumura. Ayokong bitawan ang aking Mobile Legends. Ayoko.
Okay, hindi kita pipilitin. But before you do that, consider first before you fight God. Kasi sa time na kayo nag-ML at nag-TikTok, you are fighting against God. Kinakalaban ninyo ang Diyos. Sa oras na kumakanta ka ng worldly song, kinakalaban mo ang Diyos. Sa oras na nagmumura ka, kinakalaban mo ang Diyos. Sa oras na ayaw mo mag-church, ayaw mo basa ng Bible, Christians, sa oras na ayaw mag-pray, you are fighting God. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, consider before you fight God. Tingnan nyo muna. Kasi walang sinabi sa Bible, walang nasulat sa Bible na may isang taong lumaban sa Diyos at nanalo. Kung ipagpapatuloy nyo ang pagsuot ng kalaswaan, panonood ng kalaswaan, papatuloy nyo ang pagiging pakikirelasyon nyo sa ibang tao, ang boyfriend at girlfriend nyo na hindi tama sa oras, at ayaw ng Diyos, ayaw ng magulang mo, hindi alam ng magulang nyo. Anything na hindi alam ng maraming tao, kasalanan yan. Anything na ginagawa sa patago, yan ay kasalanan. Pag nanakaw, yung mga bagay na yan ay ginagawa ng mga kaaway ng Diyos. Before nyong ipagpatuloy yan, I'm not pushing you. Give up, give up, give up. No. Kung gusto nyo ipagpatuloy yan, so be it. But let me tell you, isipin mo muna kung mananalo ka sa Diyos. Dahil walang nasulat sa Biblia na taong lumaban sa Diyos at nanalo. Mahirap mamatay at haharap ka sa Diyos, you are enemy of God. Susulat sa puntod mo, enemy of God. Mahirap maging kaaway ng Diyos. Mahirap maging kaaway ng Diyos. Kaya kung nais mo ipagpatuloy ang kasalanan mo, okay, but you are an enemy of God. At walang enemy of God na pupunta sa langit. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung hindi nyo give up ang Mobile Legends, you will not come to the kingdom of God. Hindi ka pupunta sa langit. Unless bitawan mo yan at sumuko ka sa hari na mga hari. Di ba? Sabi nung binasa natin, walang hari na lumaban. Tinignan muna kung kaya niya bang manalo. O pangalawang option niya, susuko na lang siya. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, isuko nyo sa Diyos ang inyong paglalaban sa Kanya. Tigilan ho na natin yan. Isuko nyo sa Diyos ang pagre-rebelde nyo sa Diyos. Tigilan nyo na. I'm not pushing you kasi kahit anong sabihin ko sa'yo, bitawan mo yung relasyon, hindi nyo gagawin yun. Hindi nyo gagawin yun. Kahit anong bugbog ko sa inyo, hindi nyo bibitawan ng Mobile Legends. Ang TikTok, hindi nyo bibitawan yan. Ang pagsuot ng short at kalasuan, hindi nyo titigilan yan kahit anong ipilit ko sa inyo. Okay? Unless you make a decision, I will surrender to God. Susuko ka na sa Diyos. At ang prayer ko ngayon sa inyo, Lord, gawin nyo lahat para sumuko tong kabataan na to. Gusto kong mawasak lahat para siya ay lumuhod at sumuko sa'yo, Lord, I give up. Kaya hindi ka pa nasuko sa Diyos kasi marahil nag-i-enjoy ka pa. At gusto kong sabihin sa inyo, mag-i-enjoy ka sa kasalanan, pero ang kahantungan niyan ay impyerno. Ang dulo niyan, kawasakan, whose end is destruction. Gusto kong sabihin sa inyo, guys, na wala tayong mararating sa pagpapatuloy natin sa kasalanan. Makinig kayo, guys. Sumuko kayo sa Diyos. Isuko niyo yan sa Diyos. Huwag kayong lalaban sa Diyos. Labanan niyo na lahat, huwag lang Diyos. Dahil walang mananalo sa Diyos. Ang dulo ng buhay mo,
ay walang hanggang kawasakan sa impyerno. Ganun kasimple. Do not fight God. Consider first. Kung gusto mong ipagpatuloy yan, yes, isipin mo muna ngayon. Kung ipagpapatuloy ko to, mananalo ba ako sa dulo? No, you will not win. Hindi ka mananalo. Consider before you fight God. Young people, hindi ba enough ang ginawa ng Diyos para sa inyo? Para isuko mo yung maraming relasyon? Kasi yan lang napigil sa potential mo eh. Marami sana makagamit sa iyo ang Diyos eh. Marami ka sana mai-enjoy na blessing. Marami ka sanang natatanggap na pagpapala mula sa Diyos. Naligtas na sana ang pamilya mo. Nawin na sana ang kapatid mo. Nawin na sana ang kasama niyo sa bahay. Kaso nga lang hindi nangyayari dahil meron ka pang hindi sinusuko sa Diyos. Ang dami mo na sanang ministering ginagampanan. Ang dami mo sana ng akay sa Diyos. Gamit na gamit ka na sana ng Panginoon, kaso hindi. Dahil meron ka pang hindi sinusuko sa Kanya. Give up everything to God. Pag tayo umaaresto sa pagpupulis, pag umaaresto ng isang kriminal, taas kamay! Baba barel! Dapa! Muka sa sahig. Kamay sa likod. Tapon mo yung barel, tapon mo yung kutsilyo. Ang point noon, guys, when God convicted you, kapag inaresto ka na ng Diyos, sasabihin niya sa'yo, bitawan mo na yan. Bitawan mo yan. Walang sumuko sa Diyos na hawak niya pa rin ang barel. Walang sumuko sa pulis na hawak niya pa rin ang kutsilyo. Lahat ng susuko, itatapon ng kutsilyo sa malayo. Ihagis ang barel at walang-wala ang kamay niya. Kung susuko ka sa Diyos, Ivan, dito ka. Tawagin mo si MJ. Jay! Kung susuko kayo sa Diyos, throw the gun, throw the knife. Tapon niyo yung barel. Tapon niyo yung kutsilyo. Meron kayong hindi pa sinusuko sa Diyos, mga young people. Alam niyo kung ano yon? Yun yung babalikan nyo after ang Bible study na to. Yun ang bubuksan ninyo after natin dito. Pag uwi nyo sa bahay, yun ang titignan nyo sa cellphone nyo. Yun ang kailangan mong isuko sa Diyos. Yung isa-chat nyo, yung sasabihin nyo ng mahal kita, na hindi naman totoo. Siya yung kailangan mong isuko sa Diyos. Walang pupunta sa langit na may daladalang hindi sinusuko sa Diyos. Yun guys. Yung bubuksan mo after neto. Yung papakinggan mo after neto. Yung papanoorin mo after neto. Na hindi gusto ng Diyos, yun ang kailangan mong isuko sa Kanya. Hanggang kailan ka lalaban sa Diyos? Ate, young men, lalaki, hanggang kailan ka lalaban sa Diyos? Hanggang kailan ka lalaban sa Kanya? Hanggang sa mamatay ka? O ngayon, susuko mo sa Diyos. Sabi mo sa Kanya, Lord, susuko na po ako sa inyo. Hanggang kailan? Mga Kristiyano, ibang Kristiyano rito, lumalaban pa rin sa Diyos hanggang sa ngayon. Naturingan ka pang Kristiyano, you're fighting against God. Mga hindi pa saved, first time, hanggang kailan mo yayakapin ang kasalanan? Hanggang kailan ka mananatili sa ganyang klaseng sitwasyon na kaaway ka ng Diyos? Make peace with God. Ito na tayo sa pangalawa, last. Sa pangalawa. Hanggang kailan ka ho, kapatid, lalaban sa Diyos? Hanggang kailan ka, first time, hanggang kailan ka
ate, kuya, hanggang kailan tayo lalaban sa Diyos? Sumuko tayo sa Kanya. Tingnan niyo yung verse, chapter 14, verse, ng Luke 14, verse, yung ating verse kanina. Verse 32. Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage and desired conditions of peace. Mag-desire tayo ng condition of peace. Okay? Tayo ay magsisuko sa Diyos. Okay, look at me. Okay na yan. Close your Bible. Kailan ho tayo susuko sa Diyos? This is my message for you this anniversary. Huwag naman sanang dumating pa yung 2 years natin. Yung parehas na kasalanan na dala-dala mo, hawak-hawak ko pa rin sa pangalawang taon natin dito. Sana bago tayo humakbang sa ating pangalawang taon, isuko natin sa Diyos ang dapat nating isuko sa Kanya. Tinukoy ko na kanina kung ano yun. At alam mo, bawal yun. At alam mo, ayaw ng Diyos yun. Kapag hindi okay ka, pastor, hindi okay sa kapatid natin, hindi okay sa ating church, yan ay ayaw ng Diyos. Hindi yan kalooban ng Diyos. At ikaw'y kaaway ng Diyos. Suko na natin yan, mga kapatid. Hanggang kailan ka po lalaban sa Diyos? Marahil ilan sa inyo nagsasabi, Kuya Paul, gusto ko nang sumuko sa Diyos. Papaano ba? Kausapin ko muna kayong mga bago, mga unbelievers pa, at hindi pa tiyak na sa langit siya pupunta. Para sumuko ka sa Diyos, ginawa na ng Panginoon Kristo ang kailangan nating gawin. Nagpadala si Kristo ang ating ambassage, yung ating nabasa kanina. Siya yung nagbibigay sa atin ng appeasement or kapayapaan sa Diyos. Romans chapter 5 verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tingnan natin yun, guys. Siguro yun yung huling verse kong papakita sa inyo. Romans chapter 5. Ito yung verse na bibigay sa akin ng assurance sa aking salvation. Romans 5, verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Talon tayo sa verse okay. Sa verse 2. By whom also we have access by faith into His grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed upon our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. When we were without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely a righteous man will one die, yet peradventure, for a good man some will even dare to die. But God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. We were reconciled to God by the death of His Son. Tayo ay naligtas sa galit ng Diyos sa magitan ng Kristo. Close your Bibles. We are justified by faith through our Lord Jesus Christ. At magkakaroon ka lang ng peace with God through the Lord Jesus Christ. Kung gusto mong sumuko sa Diyos, sa ngayon, kung kayo merong hindi pa sinusuko sa Diyos, according to the Bible, God is angry with you. Galit ang Diyos sa'yo.
At walang sinumang tao nagalit sa kanya ang Diyos at akit sa langit. Kaya you better make peace with God. I-make sure mo na ngayong gabi na ito na magkaroon ka ng kapayapaan sa Diyos Ama. Dahil baka mahuli ang lahat at mamatay ka, hindi ka at peace with God. Even sa hindi pa pakikinig sa mensahe ng Diyos ngayon, you are enemy of God. You are telling to me, hindi ako makikinig sa'yo, I am enemy of God. Okay, hindi kita pipigilan. Sige, mabuhay ka ng kaaway ng Diyos. Pero huwag mong kakalimutan na binigyan ka niya ng pagkakataon na magbati kayong dalawa. Binigyan ka ng tsansa ng Diyos na makipagbati sa Kanya pero hindi mo pinakinggan. At hindi mo pinansin. Hindi mo tinanggap ang inaalok sa'yo ng Panginoon Diyos na kapayapaan mula sa Kanya. Sino ba yon? Tayo nagkaroon ng kapayapaan sa kamatayan ng anak niya. Tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At tayo ay kaaway ng Diyos. Ikaw ay kaaway ng Diyos. Hanggat hindi nababayaran ang iyong kasalanan at hindi naaalis yan sa buhay mo, ika'y kaaway ng Diyos. At walang sinumang taong kayang alisin ang kanyang kasalanan. Ikaw, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Diba? Sabi mo kanina, Jo Marie, dating na mababae. Ito, dating babae. Ito, dating lalaki. Dapat gano'n. Diba? Connection. No? Tsaka lang. Ano lang, pakasal lang namin yun sa kanya. Okay. Cut natin, cut yun, cut. Okay. So, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Establish natin yun, guys. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Kung meron kang ML ngayon, hindi mo kayang i-give up yan. Yung worldly music na pinapakinggan mo sa iyong mga tenga, mahirap bitawan yan. Ang relasyon na pilit mong pinagpipilitan, na alam mo namang hindi ka niya mahal. Kung mahal ka niya, papakasalan ka niya. Ganon kasimple yun. Kung nagbo-boyfriend kayo, mga babae, at hindi kayo pinapaalam sa pastor at sa magulang, hindi ka mahal niyan. Gusto ka lang niyan ipagmayabang sa tropa niya. At gusto ka lang niyang kunin. Kunin niyo na yan mula sa akin. Dahil galing tayo dyan. Hindi ka mahal niyan. Ang mahal ng lalaki ay papakasalan niya. Ang tunay na lalaki naghahanap ng asawa, hindi girlfriend. Lesson learned na yan. Ang tunay na lalaki, hindi ka girlfriendin. Aasawahin ka. Kaya kung babae, girlfriend ka lang, yun lang value mo. Kasi hanggang girlfriend, hanggang jowa ka lang. Hindi ka wife ideal. Kaya pagpapasa-pasaan ka na lang. Taasan yung value nyo, ang babae. Kung di mo rin ako papakasalan, sabihin mo sa kanya, mag-break na tayo. Simple. Buti ko kasing pogi ni Coco Martin yan, okay lang sa akin. Pero hindi. Kasing pogi ni... Sinasabi. Okay. Hindi nyo kayang i-give up yan, to be honest. Even ang ating pagiging makasalanan, wala tayong kayang gawin dito. Yung ating pusong babae, pag lalaki ka, pagiging bakla at tomboy, hindi kayang baguhin yan ng sarili mo. Kaya sabi ng Panginoon sa Proverbs, "My son, give me thine heart." Para baguhin ka ng Diyos, ito puso mo. Ibigay mo sa Diyos at pabaguhin niya yun. He will give you a new heart. Bagong ikaw. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:17, siya na kay Kristo na ay bago na nilalang.
Hindi ako ang magbabago sa'yo. Walang sino man ang kayang magbago sa inyo. Kundi ang Diyos lang ang kayang magbago sa inyo. Kaya kung nais yung sumuko sa Diyos at bitawan lahat yan, lumapit ka sa Diyos at hayaan mong baguhin ka niya. Hayaan mo siya. Hayaan mong tanggalin niya unti-unti lahat ng kailangan mong tanggalin sa buhay mo. Payagan mo siya. Ang hirap lang sa atin, ba't di tayo nagbabago? Kasi hindi natin hinahayaan ng Diyos na baguhin tayo. Hindi, sabi ng Diyos, okay, kailangan ko itong alisin. No, Lord, kailangan ko pa siya. Hindi, kailangan ko siyang alisin. Ay, bahala ka. Kung willing ka magbago, kung gusto mag-surrender sa Diyos, you must be willing to throw everything away. Willing ka dapat. Kaya sabi ng ating huling verse, so likewise, siya na hindi kayang bitawan lahat, hindi kayang maging disipulo ko. Okay? Kaya kung gusto nyo mga first time, nais namin kayo na magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Gusto magkaroon ka ng peace with God. Kasi pag hindi ka at peace with God, hindi ka ibati ng Diyos. Pag namatay ka, meron kang kahantuang impyerno. Dahil galit sa iyo ang Diyos. Sumuko ka sa Kanya. At lumapit ka sa Panginoon Kristo. Bibigyan ka niya ng pagbabago sa buhay mo. At siya magbibigay ng appeasement sa Diyos. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Ama sa magitan ng Kanyang anak. Tanggapin mo ang Panginoon Kristo sa buhay mo. Siya ang magbabago sa'yo. Siya ang may kayang magbago sa'yo. Siya lang. Walang iba. Hindi ako tatanggapin nyo. Hindi sino mang taong tatanggapin nyo. Ang tatanggapin nyo sa buhay nyo, ang Panginoon sa Kristo. Dahil siya lang ang kaya magbago sa buhay mo. For with God, nothing shall be impossible. Recite ka ng ganang verse, di nyo naman alam ibig sabihin. Sa Diyos, walang imposible. Baka nasa isip ngayon, hindi ako pwede magbago. No. For with John Marie, all things is impossible. For with John Paul, kung ako, lahat imposible sa akin. Tao lang ako eh. Pero with God, nothing shall be impossible. Baka nasa isip mo, hindi na ako pwede magbago, Kuya Paul. No. Kapag tunay ka lumapit sa Diyos, babaguhin ka niya. Hayaan mong baguhin ka niya. Huwag ka nalapit sa Kanya at sabihin mo, hindi, pwede pa rin ako magpantalon. Lalapit ka sabay, meron ka pa rin ML? No. You must surrender. Luhod, dapa. Kamay sa likod, kamay sa taas. Wala. Surrender. Bitaw lahat ng dapat bitawan. Kaya hindi kita pinipilit na bitawan yan. Kung gusto mong itago yan, yung kasalanan, ML, sige, okay lang. Relasyon, okay lang. Maling kasuotan, maling pananamit, maling pinapakinggan, sige, go. Tingnan natin hanggang kailan kayo lalaban sa Diyos. Pero ito sa iyo, inahain ko sa iyo ang pagkakataong magkaroon ng kapayapaan sa Kanya. Magkakaroon ka lang ng kapayapaan sa magitan ng pagkilala mo sa Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. Huwag mo siya tatanggapin nang di ka willing magbago. Pag tinanggap mo si Kristo, ang kasama nun, bibitawan mo lahat. So surrender mo lahat. Sa Kanya. Lahat. Lahat ng ayaw niya. Kaya ayaw kong tumungtong tayo ng 2 taon na meron kayong daladala pa rin. Alam nyo, pag isusuko nyo lahat sa Diyos, we can revolutionize, we can evangelize lahat ng ito. Sa bawat lugar kung nasan kayo, you can evangelize that place. Ang umahad lang, meron lang kasi tayong daladala. Okay? I want that this year,
will be more fruitful and productive para sa atin. Pero hindi mangyayari yun kung meron tayong dala-dala pa rin. Lalo mga tagay-naik. Okay? Kasi may kanya-kanyang lugar itong mga ito. Area, langkaan. If you want your family to be saved, if you want your brothers and sisters to be saved, if you want your classmate to be saved, if you want your community to be saved, first, surrender everything to God. Yun lang nahadlang kasi. Di ba sa bahay ninyo may hindi paligtas? Dahil yun sa'yo. Ikaw, Kristyano ka na, tumanggap ka na sa Diyos. Tama ba? Sa lugar nyo ba? Sa bahay nyo may hindi pa save, di ba? Kasama mo kumain. Kasama mong nasa bahay nyo, natutulog kayo, kumakain kayo. Andun siya kasama mo. Pero ba't hindi pa siya save? Dahil yun sa'yo. Pero kapag hindi binibitawan sa Diyos, kaya hindi kanya magamit-gamit. Hindi pa pwedeng susunod kasi just lalapit ka sa Kanya at meron kang dala-dala. Hindi pwede yun. No, kaya nagsimula nag-preach dito, hanggang sa ngayong isang taon na, ito pa rin aking sinishare. Wala akong ibang tema. Wala akong ibang temang ipapangaral sa inyo, kundi ang Panginoong Jesucristo. At kailangan sa pag-iibig sa Panginoong Jesucristo. Diba? Pag sinabi mo, okay, boyfriend na kita. Alam mo sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi mo na titignan yung iba. Hindi mo na sila i-entertainin. Tama ba? Uy. Hindi mo na sila, pag sinabing, asawa na kita, akin ka na, tayong dalawa na mag-asawa. Ibig sabihin nun, hindi ka na mag-i-entertain ng iba. Sa pag-ibig, kasama ang pagtanggi. Hate, you cannot hate without loving. You cannot love without hating. Kung magmamahal ka, meron kang aayawan. Kung may aayaw ka, meron kang pipiliin, may mamahalin ka. Kung mamahalin mo ang Diyos, meron kang iiwanan. Kung pipiliin mo ang Diyos, meron kang bibitawan. Kung susurrender ka sa Diyos, meron kang tatanggalin. Kung mamahalin mo ang Diyos, meron kang kakamuhian. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos at mahal mo kasalanan mo. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos at mahal mo si ano. Hindi pwedeng ganun. Ang gusto ng Diyos, love me with all of your heart. All of your heart. Lahat. Hindi pwedeng mahalin ng Diyos at mahal mo ibang tao. Siya lang. Hanggang sa mag-asawa ka, pangalawa lang si asawa. Number 1 pa rin ang Diyos. Kaya pag tinanong mo isang young man, girls, soon, tananong yung isa rito, mahal mo ba ako? Pag sinabing, oh, mahal kita. Breakan nyo na. Breakan nyo na. Ang sagot doon, boys, mahal mo ba ako? Hindi. Hindi kita mahal. Pangalawa lang kita mahal. Una-una kang mahal ang Diyos. Bonus na. Diba? Tanongin nyo ngayon, yung mga jowa nyo, mahal mo ba ako? Pag sinabi lang, oh, mahal kita. Wala na. Diba? Hindi ka pwedeng magmahal sa Diyos at meron kang mahal na iba. Ang gusto niya, siya lang mahal mo. Siya lang ang number 1. Okay? Kung magsusurrender ka sa Diyos, you must be willing to give up everything. Ano titingnan nyo doon? Bahay nyo? Parang si asawa ni Lot. Tingnan lingon lang lingon. Naging asin. Hindi niya mabitawan yung dati niyang buhay. Guys, wala pa kayo isang oras rito. Wala pa. Nais nyo na agad yung dati niyang buhay. How much more, sumunod ka pa sa Diyos. Eh, pag sumunod ka sa Diyos, wala ka ng tirahan. Wala ka ng pamilya. Diba sabi dyan? Whosoever will not hate his father, his mother, his brethren, his sister, okay, his land, lahat ng meron siya, and even his own life, he cannot be my disciple. Pag sumunod ka sa Diyos, wala na lahat yan. Kung ngayon pa lang, wala pang isang oras, namimiss mo na yung dati mong buhay, you cannot be his disciple. Surrender to God. Okay? Kayo na merong hawak-hawak na kasalanan,
Hanggang kailan ka lalaban sa Diyos? Hanggang kailan? Kayo na gusto sumuko sa Diyos, lumapit kayo sa Kanya. Tanggapin niyo ang Panginoon Kristo sa buhay ninyo. At magkaroon ka ng kapayapaan sa Diyos sa magitan niya. Okay? At sa inyo ng mga ligtas, consider before fighting a good fight of faith. Meron tayong laban na kahantungan after neto. Our first year, next, moving up to second year, mas malaki ang ating kakaharapin, mas malakas ang ating kalaban, mas marami tayong kailangang sagupain. Dapat towards the end of our life, pwede lang sabihin sa bawat isa, we fought a good fight of faith. Lumaban tayo. Sa mga Kristyano na to sa mga sumuko na sa Diyos. Pero hindi kayo sumuko-suko sa Diyos, huwag niyo pakinggan. Kasi inyo na nag-surrender ng buhay sa Diyos. May laban pa tayong kakaharapin. This second year, sa naik. Okay? Double time sa pagbabasa ng Bible, double time sa pray. Double time sa ating pagdilingkod sa Diyos. Okay? Mas lalo ngayong pangalawang taon na natin. Okay? So yun ang gusto kong i-share sa inyo sa ating anniversary special. Okay? So, I will give you a minute para mag-pray sa Diyos at kausapin niyo siya. Make your own decision to God. And let us know anong decision yung ginawa. Okay? Let's pray.